murag na challenge ko gamay ni nga tong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay daghan ikog basher nga mga Catholic faith defender, no? Lahi ra man mga kartiyo ni nga Catholic faith defender mga igsoon kay mahingalag buang, no? Tanawa ko ni akong mga post diri ang ilang mga komentaryo, mahingalag buang, mga bugo, mahingalan og mga daotang, mga pulong, batok sa iyang sigkatao. Kini ko nung born again, mao kuning bunyag sa tubig sa Katoliko. Hastang surombawa mga kaigsuna. Hastang surombawa mga kaigsuna. Yan, si Mr. Edwin Canonigo, napikon dito. Meron daw mga CFD na nagsabing buwang. Oh. Pero di niya pinakita kung sinong CFD yan. Oh. At dito mga kapatid, pakita natin yung nagkukopyahan ng aral, itong mga anti-katoliko. Nagkukopyahan pa, pagkatapos, maling-mali pa. Nagkukopyahan na nga, maling-mali pa. At merong isa ding pastor na sabi niya, kay ikaw na lang isa, gitabangan ka sa 99 kabuok, nag-explain sa imuha, nagpasabot nga something wrong yun sa imuhang pundok. Something wrong. Yan. Sa mga di makaunawa ng Cebuano, dahil kuno ang Katoliko ay nag-iisa na lang. Isa, gitabangan ka sa 99 pagkatapos pinagtutulong-tulungan sa 99%. kabuok, nag-explain sa imuha, nagpasabot nga something wrong yun sa imuhang pundok. Ibig sabihin na something wrong talaga sa simbahang Katoliko ayon sa kanya. No, something wrong talaga sa simbahang Katoliko dahil pinagtulong-tulungan umano ang simbahang Katoliko ng ganitong mga sandali muna, no, dahil may naghang tayo. Okay. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Ang sandali Okay. Balik siguro tayo mamaya. Dahil may naghang dito. Okay, sandali muna Okay, ito na. So, tatalakayin natin ito. Sabi niya, pinagtutulungan-tulungan talaga ang simbahang Katoliko. Tama. Pero, di ba niya nasubukang itanong, bakit kasama nilang nagtulong-tulungan sa simbahang Katoliko? Tingnan niyo, pakigugol nga. Sinong kasama nila? Ang Satanic Church ni Anton LaVey. Ano po ba ang pananampalataya ng Satanic Church ni Anton LaVey? Basahin ninyo Ito ang pananampalataya. The Church of Satan, founded by Anton LaVey, rejects the veneration of the saints and the sign of the cross, and instead promotes individualism and rebellion against authority. So napansin nyo ba? Bakit itong sikta na inaniban ni Pastor Canonigo at itong ibang pastor, mga kapatid, bakit kaya sila'y nagkampihan kasama sa siktang tatag ni Anton LaVey, ang Satanic Church? Okay, pag-usapan natin ito. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming ngayon? At maraming salamat sa suporta ni kapatid na Mila
at sa mga kapatid natin na nagpadala ng star sa YouTube, Facebook page. Hello, Sis Mila, Los Miminda Piedad, at sa pananampalataya at katuweran, no, si Rodita Balbuena, watching from Tagaytay City, at Tagaytay City, Cavite, Philippines. Si Nida Rahas sa New Zealand, si Nida Grafi from Hong Kong, si Danilo Buamueno Garanza. Isa lang ang tama, no? Ang 99 ang mali. Alang naman naging tama ang ganon. Ayon sa Efeso Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 6, isa lang ang pananampalataya. Si E.G. Navales ni Comidis, watching from Marikina City, Metro Manila. Jofer from Cavite, shout out daw. At sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming, no? Welcome. At sa pagkakataong ito, mga kapatid, si kapatid na Delphine Rabago, ating tatalakayin. Itong nagkopyahan na ng atake, pagkatapos maling-mali pa. Bakit? Nagkopyahan ng atake pagkatapos maling-mali na. Una, napansin ninyo si Canonigo dito, napikon siya dahil may mga nagkomento daw na si FD na iba ang pahayag. Pero, napansin ninyo na siya din nagsalita ng dapat di isalita sa isang pastor. No? Yung binanggit niya na di ko mabanggit na pahayag niya. So, walang pagkakaiba ito sa iglesia din ni Manalo na si Cesar Sineta. Naalala niyo si Cesar Sineta? Di ba na nawagan siya ng iwasan ang personal, iwasan daw. Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. Yun. Huwag magmumura, huwag maglalait. Pero, grabe ang kanyang atake sa akin. Personal na personal talaga atake niya dahil nahirapan na sila sa pagsagot. Lalo na sa mga inihiyag natin na katotohanan at nabuking na sila. Palagay ko ito si Wendell Talibong wala nang pag-asa ito. Pero hindi ko naman hinahatulan to. Kasi halatang halata, kitang-kita yung kanyang pagdaraya. Yung bang ugali ng Diablo, kitang-kita sa kanya Spokesman ito ng Diablo Yun. Taliwas sa kaniyang pakiusap na ang pakiusap niya, ano daw? Sabi niya? Ipinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. No, huwag tayong magmumura, huwag tayong maglalait. Pero, iba sa kaniyang pahayag. Pati pa yung yung ginamit mo na sinto-sinto, kitang-kita ron, laki na ng tiyan mo. Mga kaibigan, eto, tingnan ninyo itsura ni Talibong nung bago pa lang to. Yan, debate nila ni Kaparlan. Tingnan nyo itsura, Parang hindi kumakain ng isang buwan. Pero, yun. Attack talaga ng kay kapatid na Sinita ang ganon, no? Kaya, balikan natin si Canonigo, napikon siya. Murag na challenge ko gamay ning atong pagpangalagad sa Ginoo tungod kay daghang ikog basher nga mga Catholic faith defender, no? Lahi ra man mga kartiyo ni nga Catholic faith defender mga igsoon kay mahingalag buang, no? Tanawa ko ni akong mga
post diri ang ilang mga komentaryo. So, dapat pinakita ni Mr. Canonigo ang post kung sino yung Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defender ba talaga ang nagsabi na sinabi daw na buang baliw daw? Yon. Kaya dito nag-iba ang kaniyang pahayag. Napikon siya. Pero, tingnan kung dapat pinakita niya sino yan. Dahil kung tingnan din natin ang aral kasi ni Canonigo, born again ito na pastor, ang aral niya, pananampalataya, di na kailangan ang mabuting gawa. So, mas mabuti din na ipakita niya, baka ang tinutukoy kung totoo mang si FD, sa Cebuano kasi, yung buang sa Tagalog, baliw. May mabasa tayo sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 20, sa Cebuano, buang-buang ka. Gusto mo ba nga pamatud-an ko kanimo, nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, walay kapuslanan? Abay, sa batay sa nakasulat, may sinabing, baliw ka. Gusto mo bang patunayan ko na yung pananampalataya na walang mabuting gawa ay di umano magsisilbi yun? Walang silbi yun. So, meron palang pananampalatayang magdala ng kabaliwan ng tao. Lalo na yung nagtuturo na maniniwala ka lang, sumasampalataya ka lang, di na kailangan ng gawa. Cebuano ito na pagkasulat, buang-buang ka. Gusto mo bang pamatud-an nga mahimo nga kanimo, pamatud-an ko kanimo nga ang pagtuo nga walay maayong binuhatan, walay kapuslanan? Pero kung sakaling si FD man ang tinutukoy, totoong nagsabi na tinawag si Mr. Canonigo na buwang, wag naman yun sabihin ganyan, no, na baliw ang ating kapatid. At huwag niyo namang sabihin na siya ay bubo. Kayo naman. Mag-ingat kayo sa mga pahayag ninyo. Pero inaanyayahan din natin si Mr. Canonigo na patunayan niya ang kaniyang katalinuhan sa Biblia. Dahil dito, kopya-kopyahan na siya ng tuligsa laban sa simbahang Katoliko. Pagkatapos, yung kinopya niyang tuligsa, paano kinopya? Papakita ko sa inyo. Yung kinopya niyang tuligsa, maling-mali pa. No? Ngunit, inaanyayahan natin si Mr. Canonigo, kung nanood man siya ngayon o mga miyembro niya, na di naman natin masabi talagang, huwag niyo namang sabihin bubo si Mr. Canonigo. Matalino talaga siya. Pero inaanyayahan ko siya na ayong katalinuhan niya sa matagal na niyang tuligsa sa pananampalataya, pwede ba na gawin natin ng harapan na talakayan, yung friendly discussion. Friendly discussion, at noon pa man, inanyayahan ko na si Mr. Canonigo at hindi pa lang, yan, eto, kami ang bahala sa tulugan. Para magkwentuhan din tayo. Kami bahala sa tulugan. Lalo na tong isang pastor na nagsasabing there's something wrong sa pananampalatayang Katoliko dahil pinagtulong-tulungan daw ang Katoliko. So inaanyayahan din natin. Kunta kayo kung gusto niyo ang offer ko na harapang friendly discussion. Kunta kayo ni Bradyando. I-schedule natin yan, mga kapatid. No? So ganon din kay Canonigo. Tuloy natin siya. Mahingalag buang, mga bugo, yun, pinangalanan umano siya. Sino kayang tinutukoy niyang si FD na pinangalanan daw umano siyang baliw, pinangalanan daw siyang bubo. Mga dautang, mga pulong, batok sa iyan si katao. So, yung mga di kaaya-ayang mga salita sa kapwa. Kini ko nung born again. Yan. Pero may pahayag siya na itong born again,
mao kuning bunyag sa tubig sa Katoliko. Ito daw umano ang binyag sa tubig ng Katoliko. At ang reaksyon niya, Hastang surambawa mga kaigsunan. hastang surambawa. So siya mismo nagpahayag ng di kaaya-ayang salita sa kaniyang live mismo. So ibig sabihin, nag-react siya kung may nagpahayag ng ibang salita, pero okay lang sa kaniya na siya ang nagpahayag. Walang pagkakaiba kay Mr. Cesar Sineta, no? Balik natin itong pastor na ito na ang lalim naman ng kanyang logic. Napakalalim ang logic niya dito. Kay ikaw na lang isa, gitabangan ka sa 99 kabuok, nag-explain sa imuha, nagpasabot nga something wrong yun sa So ang Katoliko daw, dahil siya nag-iisa at pinagtutulong-tulungan siya, ibig sabihin, something wrong daw sa pananampalatayang Katoliko. Nakalimutan ba? Ay, meron pa siyang title, Dr. Reverend. Nakalimutan ba nitong doktor na ito? O talagang doktor ba siya? O albularyo lang ba? Sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo diyan sa Juan Kapitulo 15:18. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna. Ang kinapupuotan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, kayo'y mamahalin nito bilang kaniya. Ngunit hindi kayo taga-sanlibutan, kundi pinipili ko kayo mula rito. Kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan. Yun pala. Kaya di, kapag taka-taka na pinagtutulong-tulungan ang simbahang Katoliko sa taga-sanlibutan, sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa mga born again, at sa inanibang pastor na ito. Ang masaklap, mga kapatid, kakampi nila ang siktang Tatag ni Anton LaVey. Alam niyo ba anong siktang Tatag ni Anton LaVey? Ang Church of Satan. Tingnan niyo sa online kung ano ang doktrina ni Anton LaVey. Malinaw, The Church of Satan founded by Anton LaVey rejects the veneration of the saints and the sign of the cross. Di po ba itong pag-antanda ng cross, yung veneration ng mga santo, lahat na ito, mula pa sa mga inaniba nilang siktang born again, sa Iglesia ni Criston Tatag ni Felix Manalo, sa Church of Christ na tatag ni Alexander Campbell, sa grupo ni Ellen Goldwhite nga si The Adventist, na sila ngayon nagsagawa ng Happy Sabbath daw. At sa grupo din ni Pastor Apollo Kibuloy. Di ba, kung makita ninyo, sa doktrina ni Anton LaVey, mga kapatid, nagkakaisa itong mga sikta, kapariho talaga sila. No? Pari-pariho talaga sila na tinututulan nila sa doktrina ng simbahang Katoliko. So, isip-isip na kayo mga miyembro, bakit kaya nagkaganon? Ngayon, bakit sinabi ko na itong pinapangaral ni Mr. Canonigo ay kinopya, nagkukopyahan na, pagkatapos mali pa. Bakit? Noong December 25, 1894, si Cardinal Santo na naging Santo Papa ng Simbahang Katoliko na naging Pope Pius X na mahayag that the Pope is not simply the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself. Ay hindi lang representative ni Kristo, kundi siya ang Panginoong Hesukristo mismo. At ang pahayag na ito ay ibinabalita noong unang panahon sa kanilang pahayagan na tinatawag na Lay Catholic National. Napakalinaw mga kaibigan na ang sinasabi sa Santo Papang ito ay isang malaking salungat sapagkat ang ating Panginoong Sandali muna.
Dahil, okay. Jesu Kristo hindi Yan. Una mga kapatid, no? Ito'y kopyang tuligsa ni Mr. Canonigo. Matagal na ito. Tuligsa ito ng Seventh-day Adventist. Kaya nga, ito din ang ginamit ni Dinmar Santiago, Kiniklaim ng Santo Papa nila na siya ang Diyos. Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sila mismo umaamin. Yon. Imagine, ang aklat na pinakita niya ay sinagot nito yung pamagat Catholic Discussion of Seventh-day Adventism. Sinagot ang tuligsa ng Seventh-day Adventist. Pagkatapos, sabi ni Dinmar Santiago, pinatunayan sa aklat ninyo. Mali! Ganon sila, no? Propaganda. Pangalawa, itong sinabi niya na Le Catholic National na newspaper, nakasulat din yan sa Catholic Discussion on Seventh-day Adventism na ginamit ni Dinmar Santiago. Nakasulat yan. Pero ano ang nakasulat diyan? Ito kasi ang nakasulat. This is a made-up quote. Tingnan na. This is a made-up quote. And the source is the anti-Catholic book, The Acts and the Monuments by John Foxy, who quoted a lot of statements and never existed. Hindi pala nag-exist yun. Yung kinukot ni Mr. Canonigo, the Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Ang binanggit ni Canonigo, nakasulat daw sa pamantalaan na Le Catholic National. Wala namang Le Catholic National, wala ding pamantalaan na Catholic National. Kaya, ito ang sinabi, another bogus quote from publication that doesn't exist. So, napansin niyo ba? Nagkukopyahan na sila, pagkatapos, nagkukopyahan na nga, maling-mali pa ang kinopya nila. Ano masasabi ninyo dyan? Nagkukopyahan, pagkatapos maling-mali pa. Kawawa naman ito mga kapatid natin. Pero naniniwala sila sa kanilang sarili dahil sa maling akala din. Pero inaniyahan natin na kung sakaling gusto nila ng public na talakayan, friendly discussion, mas mabuti. No? Na magsagawa tayo ng friendly discussion. Kaya hope na nanonood ngayon si Mr. Canonigo at magsagawa talaga ng friendly discussion. Okay. So, ating ituloy, binasa ko pa yung mga hello kay kapatid na Jeannie Mauricio. Okay. So, tuloy natin ang pahayag. Dito, Cebuano, ito, isasali natin, isasali natin yung pahayag ni Mr. Canonigo. Murag na-challenge ko gamay ni atong parang na-challenge siya, pero kunti na lang man umano, kunti lang. Lagas Ginoo tungod kay daghan kog basher nga mga Catholic faith defender, no? Dami niyang bashers daw na Catholic faith defender, pero ni isa di naman niya pinangalanan dito. Langit na banig mga kartiyo ni nga Catholic faith defender mga iba daw kartiyo. son kay nahingalag buang, no? Mga pinangalanan siya umano ng baliw. Tanawa ko niya akong mga post diri ang ilang mga komentaryo. Mahingalag buang, mga bugo, mahingalan og mga daotang, mga pulong, batok sa iyang isig katao. Pinangalanan siya. Kaya, dapat pinakita niya kung sino yon na CFD. No? CFD nga ba talaga?
ang nagsabi niyan. Pwede yon. So, ni Naki Manog, di ba may debate kayo ni Dinmar? O yun, i-official pa namin yan. Face-to-face na harapan ang debate namin ni Dinmar. Face-to-face talaga. Wala pang official na kung kailan. Tuloy natin. No? Grabe kay ba niya no, di man matandog kay naman tas Ginoo pero so yun. Di daw umano siya apektado dahil nasa Panginoon siya. Yan, ang dami talagang nabiktima sa maling akala, di po ba, no? Ang akala nila na yung inaniba nilang sikta ay sa Panginoon na. Pero kung tingnan natin, malinaw mga kapatid na ang kanilang sikta ay hindi apostolik. Ang kanilang sikta ay tatag lamang ng tao. Kaya delikado talaga ang mabiktima sa ganito, lalo na sa mga maling akala. So, yun talaga ang akala nila na umanib sila sa siktang sa Diyos. Pero, kung tingnan natin ang kasaysayan sa kanilang sikta, wala silang apostolic succession. Kailan lang ba nagsimula ang kanilang sikta? Katunayan, bawat sikta ng mga born again na walang tinatawag na apostolic succession. Bakit? Di sila makapagturo sinong kasama nila taong 105, 110, Anno Domini. Wala silang mga kasama diyan. Sa taong 200, 300, 400. Dahil ang kanilang sikta ay lumabas lang. Bakit lumabas? Sa maling unawa, dahil sa maling unawa sa Biblia. Gilad paminawon ba sa mabasahan sa mga viewers nato nga mga dissenting tao? No, so pangit daw umano pag mabasa sa mga disente nilang taga-subaybay na ang Catholic Faith Defender na nagpaila nga mga kaanib daw sila sa tinuod nga simbahan, No, so nagpakilala na ang Catholic Faith Defender ay kaanib daw sa tunay na iglesia. So napansin niyo ba ang mga kapatid natin na lahat, kahit pa ang grupo ni Anton Lavin na Satanic Church, ang kanilang tera, ang kanilang banat ay hanggang sa Santo Papa at sa doktrina. Wala ni isa ang bumabanat sa founder ng Simbahang Katoliko. Ganon din sila si Pastor Canonigo at iba pa mga pastor. Ba't din nila kayang banatan ang nagtatag ng Simbahang Katoliko? Dahil mapipilitan silang i-research sino ang founder ng Simbahang Katoliko. At lahat na mga tingnan ninyo ang kasaysayan. Lahat ng mga kasaysayan nagkaisa na ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, ay ang Simbahang Katoliko. Tuloy natin. Daw ni Kristo iya kumanulti na hingalagbuang. So tatag daw ng ating Panginoon Kristo. Ngunit pag magsalita, pinangalanan daw na baliw. Kung tingnan natin, tingnan natin ang nakasulat sa Biblia. Balikan natin Santiago Kapitulo 2, versikulo 20. Ito'y apostol mismo ng ating Panginoon Kristo. Pero, sabi ng apostol ng ating Panginoon Kristo dito, baliw ka. Gusto mo ba na patunayan ko sa iyo na ang pananampalataya na walang mabuting gawa ay, yan napakalinaw yan. Ang binuhatan kung walay
ang pagtuo kung walay maayong binuhatan, walay kapuslanan. Oh. Yun ang pananampalataya ng mga born again. Tuloy natin. Nagbugo, mangyawa pa, no? Yan na po ko yung nabasa din yung kaigsunan, nga, So, dapat ipakita niya sino na si FD, kung si FD ba talaga yan. hingal lang kong bugo, pero sa gilagay. So, may nabasa talaga umano siya na pinangalanan siya na bubo. Huwag niyo naman sabihan na bubo si Pastor Canonigo. Kaya nga, inanyayahan natin, matalino siya dahil nag-aral siya sa Biblia. Pero, ang problema lang, nagkopya-kopyahan ng aral. Tulad si pinakita natin, kinopya pa, maling-mali pa. Nangopya, imagine, yung lay Catholic National na pamantalaan, kahit i-research mo yan, walang lay Catholic National na pamantalaan. Yung quotation na binasa niya, na yon ang quotation na ginagamit ng mga anti-katoliko, pero mga bugos quotation yan. So, di ba kayo natakot? Na para lang makapatuligsa kayo sa pananampalatayang katoliko, gagamit kayo ng bugos quotation. So, tuloy natin. Sa gilagay, tao rin po na gasulti nga, bugo daw ta mga kaigso ng higala. So, tao lang daw ang nagsabi na siya'y bubo. Huwag niyo sabihan si Pastor Canonigo na bubo. Kaya nga, inanyayahan natin siya na kung maaari ba, dahil ang dami na niyang kotisyon, ang dami niyang mga tirada sa simbahang katoliko, Pastor Canonigo, maaari ba na mag-friendly discussion tayo? Alam ko naman, di talaga kabubo. No? So, hope na tanggapin mo yung harapan na talakayan. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Sang-ayon ba kayo na itong pastor na ito na banat ng banat sa pananampalatayang katoliko ay haharap ng isang friendly discussion? Sige, comment kayo. At ipaabot sana sa mga miyembro ni Pastor Canonigo, dapat ipaabot huwag kang mag-alala. No? Gawin natin kung maaari doon sa Tagbilaran City at kami bahala sa kung saan ka mag-stay. No, friendly discussion lang tulad sa mga Muslim, di ba? Bago lang tayo nakaharap sa mga Muslim. Friendly discussion. So, di naman ako naniwala na bubo talaga si Pastor Canonigo ba? Pero nanyayahan natin na yung katalinuhan niya sa Biblia, yung mga ginagamit niyang kotisyon, pag-usapan natin, magsagawa tayo ng friendly discussion. Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Di mo na Diyos God. Ang pait man God mga higala. No? Ang pait ba kung mapasahan na to nga ang mga gitawag og bugo sa Biblia kana ang Ginoo gid mismo maingon nga buang or bugo na di mabugo na gina basta Ginoo. Ayan, pag ang Panginoon daw ang tatawag na baliw at bubo, magiging baliw at bubo na talaga daw. May musulti. Pag Panginoon ang magsalita, pero pag tao lang, walang maingon na to nga, oy, si Brad Edwin, punto potol biblical, lima ganap. So, di daw siya apektado, pero dito, apektado siya sa kaniyang pamagat kasi punto biblical. Punto biblical. Pinangalanan umano, potol biblical. Yun ang problema pag pinag-chap-chap lang at nangungopya. Pagkatapos, ang kinopya ay vugos quotation pa. Dapat i-research muna. Ikaw, nagpakilala kang pastor, tumitindig ka sa ngalan ng sikta, pagkatapos, nangungopya ng tuligsa sa ibang pananampalataya, pagkatapos ang kinopya, vugos quotation pa. Ang sinabi niya, lay Catholic National na pamantalaan. Nakasulat daw. Hanapin mo yan.
wala kang makita. Matagal na yang ini-expose natin. At yung basurang yan, pinulot pa niya. Okay, tuloy natin. Ito, putol biblika. Bugo daw, kaya bawas Biblia niya. Bisag unsa na lang pahimaraot mga higala. Tungod ka natandog sila sa atong mga post, mga kaigsunan nga. No, so, dahil apektado daw sa post niya. No? Ano yung apektado sa post niya? Kamatuoran ba nga maghatod unta ngadto sa tunay na kalayaan? Yung katotohanan daw na maghatid sa tunay na kalayaan. Yun ang akala mo na nagdala ka ng katotohanan. Pero yun ang dahilan kung bakit ang mga pastor ay takot sa harapan na talakayan. Bakit? Dahil sa harapan na talakayan, tulad sa nangyari ninyo, nung nakalipas lang, Muslim, siya mismo si Ustad Bashir mismo ang naghahamon. Pero doon, makita natin sa napakagandang talakayan, no? Pero friendly yon, ha? Friendly yon na talakayan. At yun namang hamon ni Cesar Sinita na gawin ang talakayan sa Manila, mas mabuti din. Kami lang dalawa daw umano sa stage, walang kasama. Tatanggapin natin yan. Mas mabuti na gawin natin yan sa at pwede din kung matuloy ang kay Sinita, susunod yung kay Dinmar Santiago. No? Okay, tuloy natin. No? Ilabi na to akong post mga kaigsunan nga si Dr. Jose Rizal. Ito naman. Ibang kopya na naman niya na tuligsa ni Dr. Jose Rizal kaugnay sa purgatorio. Itong tuligsa na ito, ginagamit na ito ni Eliseo Soriano. Kinopya din ni Mr. Canonigo. Nako, kopya-kopyahan na talaga ito sila. No? Kung sa classroom pa, kapiing, di makapasayan. Nagbabatuod yun nga. Kanang purgatorio, wagi mabasa nga doktrinang purgatorio sa Old Testament o sa New Testament, no? Wala doktrina ang Dios ana matud pa ni Dr. Jose Rizal sa so si Dr. Jose Rizal na ang kaniyang ginawang source dito. Akala ko Bible alone ka lang. So nagkokopyahan na sila ni Eliseo Soriano. Ano ba yung sabi ni Eliseo Soriano? Bakit ba siya pinatay? Ito mga sulat niya ito. Kaya napagkainitan siya ng gobyerno Espanyol. Basahin natin yung page 72 ng No Limit Tangere ni Dr. Jose Rizal. But now let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and the New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. Napansin niyo ba ito, mga kababayan ko? Ang ating pangunahing bayani, si Dr. Jose Rizal. Kaya siya pinapatay ng gobyerno Espanyol sa Pilipinas na Katoliko. Ang kanyang sinasabi, totoo Hindi nila kayang tutulan Kaya para isilensyo siya, pinapatay na siya. Yan. Doon kinopya ni Mr. Canonigo kay Soriano pala. No? Nagkukopyahan, maling-mali pa. Okay. Kung ang kinopya nila ang tinatawag na sulat sa No Limit Tangere ni Dr. Jose Rizal, di ba nila alam na may pahayag si Dr. Jose Rizal, signed by Dr. Jose Rizal, nasa aklat mismo na ang may akda ay si Gregorio Zaidi at Sonia Zaidi. Ito, ang aklat na ito. I declare myself as a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract, niretract na ni Dr. Jose Rizal. Ulitin natin sabi ni Dr. Jose Rizal. Ito, I retract with all my heart whatever in my words, writings,
publications, and conduct has been contrary to my character as a son of the Catholic Church. I believe and I confess whatever she teaches, and I submit to whatever she demands. I abominate masonry as the enemy which is of the church, and as a society prohibited by the church. The diocesan prelate may, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandal which my acts may have caused, and so that God and people may pardon me. Signed, Dr. Jose Rizal. Nasa aklat yan Dr. Jose Rizal. First year college, walang sa amin, first year college pa lang, binasa na namin itong aklat na ito ni Dr. Jose Rizal. Oh. So, di ba alam ni Mr. Canonigo yan? At ni Eliseo Soriano? Ha? So, yan po, isip-isip naman pag may time, ha? Pero, ang argumento nila dito, kung nag-retract talaga batay sa naturang aklat, dahil nasa aklat na yan, di pwede, nakapasok na yan sa iba't ibang library. Ha? O, di, pwedeng kasuhan nila si Dr. Patay na rin, no? Ang nagawa sa aklat na ito, na nag-retract si Dr. Jose Rizal. Pero kadalasan, na argumento nila kung nag-retract daw si Dr. Jose Rizal sa kaniyang pagiging mason, sa kaniyang pahayag, yun ang sabi ni Eliseo Soriano. Bakit pinatay pa siya? Pinatay siya dahil ayaw ng Katoliko na malaman daw ang katotohanan. Una, ang pagiging kaanib ni Dr. Jose Rizal sa Freemasonry, labag yan sa simbahang Katoliko. At sino mang umanib sa Freemasonry ay matitiwalag sa simbahang Katoliko. Automatic excommunication yan sa canon law natin. So, ang tanong, bakit pinatay si Dr. Jose Rizal kung nag-retract siya sa kanyang pahayag at sa kanyang pagiging mason? Una, para malaman ninyo, at misleading kasi yung pahayag ni Eliseo Soriano at kukopyahin naman yan ng ibang sikta. Iba ang kaso na kinaharap ni Dr. Jose Rizal noon tungkol sa Estado, hindi tungkol sa pagiging mason. Noong Disyembre 26, taong 1895, ang military court kasi noon ay naglitis kay Dr. Jose Rizal at napatunayan siyang guilty. Anong kaso na guilty? Guilty siya sa kasong rebellion, guilty siya sa kasong sedition, at guilty siya sa kasong conspiracy. Yun ang mga kaso, kaya siya hinatulan ng kamatayan sa gobyerno. Hindi dahil sa pag-retract niya, sa mga sulat niya, at sa pagiging mason niya. So, yun lang ang background mga kapatid, dahil ang galing ng ibang mga sikta, magkukopyahan pa ng tuligsa pagkatapos maling-mali pa ang kopya nila. Di po ba? No? So, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon. Happy Life Vlog. Good afternoon. Wala naman talaga silang alam, Rowindel. Nilabas lang nila ang mga hangin nila sa utak. Puro hangin kasi. Ilong Rowindel, si Kuya Disan. Good morning, good afternoon po sa lahat. Okay? So, yun talaga ang dapat alam natin mga kapatid, no? Dahil isa yan sa ginagamit nilang argumento mo. Pag nag-retract si Dr. Jose Rizal, bakit pinatay siya?
Oh, ayan. Dapat meron kayong background. Si kapatid Villa, watching from Italy. Oh. Dapat alam nyo yan mga kapatid. Dahil si Eliseo Soriano, ginagamit niya yan na argumento. Pero yung history ay ginawa niyang history. Si Sandy Camacho po, ito, yung pumapasok sa Zoom. Okay. Kapatid. So, Sandy Camacho. Welcome po sa live natin ngayon. Kapatid na Sandy Camacho din, nasa pananampalataya at katuwiran. Good morning, Bro Lynn. Invite po kita akinggan, panuorin live na ito kung gugustuhin mo lang po. Okay, si kapatid na Ginny Mauricio, ito kapatid. Si kapatid na Juni Camacho, Sandy Camacho. Hello, Brad Sandy. Yamora, invite kita. Live streaming na ini. If okay lang sabi sa inyo, mabalos tabi. Taga saan ka ba, bro, Sandy? Saan ka na lugar? Okay, si kapatid Eduardo, bumalik na sa Katoliko si Jose Rizal. Yes, may pinakita tayo na retraction na kasulat sa aklat ni Dr. Jose Rizal yan. Si Gina Rualis diyan sa Dubai. Hello, kumusta? Daming mga Pilipino sa Dubai. May kapatid ako nandyan sa Dubai din. No? At pamangkin ko nasa Dubai, sa bangko ng Dubai, nagtatrabaho. No? Ang daming mga Pilipino sa Dubai. Grabe. No? Nung nagpunta kami diyan sa St. Mary's Parish, ang dami talaga na mga Katolikong nakilala natin diyan. Si kapatid na Rowel Laranjo, pinsan ko po, Bro Windel, Rizarian, hindi, hello. Salamat po, Kuya. Yan si kapatid na... taga saan ka ba? Asan kang bansa ngayon, kapatid? Europe? Salamat. No. So, si kapatid na Camacho. No. At so, paabot ninyo, inaniyahan natin ang ating mga kapatid, no? Na lalo na sila si Pastor Canonigo, mas maganda friendly discussion. Asa ngayon ba kayo na friendly discussion? Di ako gusto ng online. Gusto ko harapan talaga. Dahil makita natin, mabasa natin yung mga referensya na ginagamit. Tulad sa debate namin sa mga Muslim. Joel Saniada, maayong hapon. Okay? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay ngayon. Hanggang sa muli. At ang dami, dumami talaga ang mga anti-Catholic. Sabi pa dito ni Katanduanis po ako, Bro Windel, watching from Italy. So, ingat kayo dyan mga kapatid. So, dapat talaga na pag-aralan natin ang ating pananampalataya, isabuhay ang ating pananampalataya. Canon 225, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, itong inyong lingkod, Brad Windel Talibong. Mamaya, balik tayo sa talakayan natin. May online formation tayo mamaya sa CFD Lawag Diocese. So mag-live tayo mamaya, balik
Maraming salamat dito lang dahil may radio program pa ako sa Catholic Radio Station. Ako ang papalit kay Dr. Joseph Bulyeser. Ako ang papalit sa kanyang dahil siya ay nagpo-promote pa siya ngayon sa Buhay Party List. Okay? So, si Makmak Kagwang at sa lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.